Blessed evening po. Ah, ano po, sa brother husband ko po ito, about sa mama niya at papa niya. Kasi po, yung nanay po niya gusto magpakasal, kaso yung tatay ayaw. Bakit ba daw magpapakasal? Marami naman daw yan. Hindi kasal pero di naman daw naghihiwalay. Pero yung mga kasal daw, kadalasan daw naghihiwalay din naman daw po. Bakit Kasi nga gusto, magpapakasal? oo, sa simbahan. Kasi civil lang po sila eh. Yes, kasi bago natin ibigay sa mga kasamahan natin, no, ang ang kasal kasi is ordained by God. Beginning of time pa lang, inordina na niya yung tao na kanyang ginawa, si Adan at Eva, no, dito sa 2:24 ng Henesis. Kalooban to ng Diyos, no. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. So sa paanong paraan ba tayo naging isa? Kasal, di ba? Sa kasal tayo pinag-isa ng Diyos. At ang sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo dito sa Mateo 19, Mateo 19:5-6, ito ang sinabi natin Panginoong Jesucristo. At siya rin ang nagsabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. So, kinakailangan kayong magsama ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi dito, ang pinagsama ng Diyos. Sino ba ang magbabind sa inyo para maganap ang pagsasama sa inyo? Mga pari. Kasi sila ang tinawag ng Diyos na gumawa yan, di ba? To bind and loose. Sila ang magbabind sa mag-asawa eh. Dito sa 1 Peter 2:9, malinaw dito na ang inatasan ng Diyos para gumawa ng mga kangahangang gawa ng Diyos ang mga kaparian. 1 Peter 2:9. 1 Peter, nasa ba si 1 Peter dito? Kumbaga Bro Gendry, yung pinagsama ng Diyos, pari ng Diyos. Pari ng Diyos kasi sila ang pinagkalooban na magpahayag ng kanyang kahangahangang ginawa dito. Ngunit kayo isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Di ba isa sa kahangahangang ginawa ng Diyos, yung dalawang tao pinag-isa. Sino daw ang inatasan na magpahayag niyan? Mga pari. O kaya nga dito sa Mateo 18:18, ang sabi ng Diyos sa mga kaparian, kaya mga pari ang addressing nito hindi naman kung sino lang. Hindi mga pastor, mga pari. Sabi niya dito, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo, o sa English din natin, no? Sa King James Version, verily I say unto you, whatsoever shall bind. Sino man ang itali, sino man ang itali ninyo sa lupa, itatali sa langit. Sino kausap dyan, mga pari? Whatsoever you shall bind on earth, sino man ang itali ninyo, ay itatali sa langit. So, kung sino man ang ikasal ninyo dito sa lupa, ikinakasal sa langit. Mga pari, hindi po mga kung sino-sinong pastor lang dyan. Kasi ang pinagsama ng pastor, delikado. Kasi hindi pare, nagkakasala sila ng fornication. No? At ang fornicators, hindi mapupuntang langit. Dito sa Galatians 2:19-21, kapatid, saan ba mapupunta ang mga fornicators? O dito, fornicators, meaning ng fornicators or fornication, sex outside marriage. At hindi lang yan marriage na sa civil, outside sex outside marriage of the church, yan sa simbahan mismo, no? Sabi dito sa now the works of the flesh are manifest. So nahayag na, ngayon daw, sabi ni Pablo, ngayon nahayag na ang gawa ng laman. Ano ba yung gawa ng laman?
which are these: adultery, pangangalunya, fornication. Again, ano yung fornication? Sex outside marriage of the church or from the church. Hindi kayo ikinasal sa simbahan. Mag-asawa ka kayo, so gumagawa kayo ng sexual act dahil mag-asawa kayo. Kaso hindi sa simbahan. Sa civil lang kayo. Hindi nga binigyan ng Diyos ang mayor na magkasal. Saan sa Bible na sinabi, to all mayors has an authority to perform wedding ceremony publicly? Wala namang ganun. Ang sa Biblia, ang binigyan ng karapatan ng Diyos na magpahayag sa kanyang kahangahangang ginawa, katulad ng pagkasal, mga pari, 1 Peter 2:9, Matthew 18:18. So, importante talaga ang kasal. Kasi kinakailangan nyo daw, sabi ni Panginoong Kristo, kinakailangan kayong igapos ng Diyos sa pamamagitan ng kasal. At sabi niya, sino man ang ginapos ng Diyos ay ginapos na sa langit. Sister Miao? Yes po. Yun nga po, hindi ko alam paano i-explain kasi matanda na sila para sabihin pa yung pag-explain pa eh. Lalo na sa tatay na naiyak na nga yung nanay na lang eh. Kasi nga, parang siya na ayaw siyang iarap sa altar. Yun na nalungkot yung nanay. Kasi nga itong tatay ay ayaw. Yan talaga mahirap kapag yan talaga, isa sa mahirap talaga, sister, yung yung tawag dito, yung katigasan na ng puso ng tao ang umiiral. Mahirap na po yan, no? At panalangin talaga natin dahil ika nga, may kasabihan, walang mainit na tinapay walang matigas na tinapay sa mainit na kape. No, kung yung matigas na tinapay napapalambot ng kape, how much more ang init ng pag-ibig ng Diyos? No? Ako walang mainit na tinapay. Baliktad. So kung napapalambot ng mainit na kape ang matigas na tinapay, sister, how much more ang mainit na pag-ibig ng Diyos sa atin? At mangyayari lang yan kung ilalapit natin sa Diyos. Tandaan natin, anong sabi ni Panginoong Kristo? Humiling kayo sa Ama at ibibigay niya. No? Dahil walang ama, sabi niya, walang tatay na ang anak humihingi ng lollipop tapos bibigyan ng ahas. Hindi po ganoon ang Diyos natin. Mapagmahal ang Diyos eh. Ang gusto niya lahat magbago, lahat lalapit sa Kanya, lahat mailigtas. So kung hindi kaya nung tao na gusto nating mangyari nawa sa Kanya yung kalooban ng Diyos, ilapit natin siya sa Diyos, ilapit natin siya kay Birhen Maria, ilapit natin siya sa mga santo. So huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil si Saint Veronica, Saint Monica, the mother of the great Saint Augustine, ang ginawa lang niya para makonvert ang kanyang asawa, nagrosaryo araw-araw. Bago mamatay ang kanyang asawa, nagpa-convert sa pagkakatoliko kasi nakita niya ang sakripisyo ng kanyang asawa na hindi siya iniwanan bagkus ipinanalangin siya, nag-convert pagkakatoliko. So huwag po tayong mawala ng pag-asa. I-pray natin, ilapit natin sa Panginoon. Sister Miami? Thank you po. Sis Miami, nga po, yung hirap yung ayayain. Sis Miami, anong sitwasyon ba nung tatay niyo ay tatay ng mo? Mother-in-law na po. Yung mother-in-law niyo po, Katoliko po ba? Lahat ng po kami Katoliko. Kaya lang ito medyo yung tatay ang malayo sa kahit pagsimba mahirap siyang anuhin. So si nanay po ang nagsisimba. Opo, yun ang talagang nag-aaro kasi siya sa El Shaddai, umaata siya ng gawain. Yun po talaga ang kumbaga active. Pero ito kasing asawa niya na malayo. Malayo. Hindi kasi ang inaano natin yon, nagre-receive ba siya ng communion for now? Lagi, no? Hindi niya alam na bawal. Parang gusto niya sana mamumulong. Kaya lang talaga po. Hindi, actually, na po sila, naghiwalay sila ng bahay. Kaya hindi ko rin alam kung nagko-communion siya. Kasi nga, umiwalay na ng bahay dahil yun nga,
ano sila, nag-aaway sila, eh, naghiwalay na lang muna sila ng bahay. Pero ano pa rin naman sila, yung communication meron pa rin naman. Okay, ang Sabi narinig kong ganito po ano, ang at least man lang mai-save natin yung ano at makapag-communion si nanay. So ang ganito po ang pwede natin mai-advise sa inyo, actually galing to kay Father Bob. Sa mga ganyan na civil, actually mayroon din ano si Pope Leo XIV diyan. Kapag civil, halimbawa, hindi naman sila nagsasama at hindi na nagtatalik, kailangan po niya ng spiritual advisor, sabihin niya kay sa pari. Kasi kapag sila magkasama, yung medyo bata pa sila nagsisiping, bawal po talaga yon. Ngayon, mayroon kasing sinabi rin ni Father Bag, kapag ganyan, may tinatawag dispensation, pwede kang payagan ng paring mag-communion at magkumpisal. Kasi bawal magkumpisal din yan, hindi rin bibigyan ng absolution dahil nga hindi kasal sa pare. Walang sacrament of matrimony. Ngayon, ano po may advice natin diyan? Base din sa turo ng simbahan at ng mga kaparian natin, ang pwedeng mangyari diyan para makareceive siya. Okay? Kung kaya niyo pong kausapin siya, baka na ayaw niya actually, bawal muna siya mag-communion kung wala siyang spiritual advisors na at least man lang siyang pare. Kasi ang pare magsasabing, o sige, uh, mag-communion ka, mag-confession ka na lagi, basta't huwag kayong magsisiping. Well, siyempre sa tanda na siguro nila at hiwalay naman, di naman nagsisiping, pwede, malaking posibilidad na payagan siya ng pare. Pero for now, dahil wala pang ganun, wala pang nag-a-advise na pari sa kanya, hindi siya pwede mag-confess at saka mag-communion, lalo siya nagkakasala ng sacrilege. Pag nakamatayan niya yon, delikado. Kasi wala pa nga nag-advise sa kanya dahil hindi naman, lalo na yung mga ginawa nilang pagtatalik na hindi po kasal sa pare, malaking kasalanan yun. Tapos nagsusubo pa siya ng banal na hostia, napakalaking kasalanan dagdag yun, sacrilege. So yung mga sitwasyon na yun, kailangan niyang i-confess yun nagsama sila na hindi kasal sa pare. Nagtatalik sila noon, ano man. Tapos nagko-communion pa siya. Ikukumpisal niya po dapat yon. Ngayon, ang kagandahan doon, sis, kung may makakausap nyo, lahat yun ang ginawa ni nanay, i-confess niya at magtanong siya sa paring yon. Ito po yung sitwasyon ko, gusto ko pero ayaw ng ang mister ko. Pero hindi na po kami nagtatalik. Nag-gets niyo yon? Sabihin niya, pagka nag-confess siya, i-confess niya muna yung sacrilege na yun, na nagko-communion siya, hindi siya lakasal sa pare. Mag-aano siya, i-confess niya lahat yon, nagtatalik na walang ano nga, tapos nagko-communion pa. At pangalawa is mag-ask siya ng advice. Kasi may posibilidad po na sabihin ni Father doon, sige, total, wala na kayo palang contact, kung ano man, hindi na kayo nagtatalik na, kung ano man. So, siguraduhin mong wala nang ganyan, makaka-receive ka. Dispensation ni Father yon. So, at least mayroong spiritual advisor na magsasabi sa inyong ganun. Pwede na siya mag-receive o na hindi siya nagkakasala ng sacrilegio. Kasi pagka walang ganun na advice, walang confession tungkol dun sa fornication na ginawa nila, tuloy-tuloy siya nga naglilingkod kay Lord, kanyo nagsusubo ng hostia, tuloy-tuloy ang mortal sin, sacrilege. Kada subo niya ng hostia niyan, sacrilegio. Hahaba yun. Pag nakamatayan niya yun, napakadelikado po nun. So, we advise na i-confess niya muna lahat yon. Huwag muna siya magsubo. She needs to go to confess. At least kahit man lang siya, sabi niya sitwasyon niya, gusto niya magpakasal, ayaw naman nung lalaki, ni tatay. So at least siya ma-save. Pag sinabi may sabi ni Father Bob nga, pag sinabing binigyan ka ng dispensation ng spiritual advisor mo, yung pare, pwede ka na siya mag-communion. Legal na yun, wala na siyang kasalanan. Kasi na-confess na niya at sinabihan ng pare na pwede na. Yun po yung pwede namin ma-advise, kapatid, kung talagang nakakausap niyo pa si nanay, hindi ko lang alam kung ano, no? Kasi simple lang yun, imposibleng hindi siya papayag doon na wag mag-confess siya tungkol sa fornication, tsaka pag-sacrilege, tsaka iba pang kasalanan, at mag-ask siya ng advice. Anong gagawin niya doon? Ayaw magpakasal ni tatay.
Sis Oh, Miao? bali ano, bali yung anak na lang po ang magsasabi or ako ang Hindi, mag-aano, kayo kayong kaming dalawa? kung mas maganda kung iparinig niyo po itong advice natin dito o kaya ikaw sabihin niyo do'n sa anak kung sino yung mas malapit kay nanay kasi at least si nanay ma-save diyan, eh. Dahil napakadelikado ng kaligtasan, connected sa kaligtasan, lagi naman natin gusto natin maligtas lahat. Eh, si tatay free will niya 'yun, eh, hindi niya natin maano, at least si nanay man lang ma-save natin ba. So 'yun kasi ng concern natin po, eh, yung ma-save ba. Na hindi mamuhay sa kasalanan, magsubo siya ng magsubo, wala naman nag-advice sa kanya puwede kang magsubo kasi hindi sila kasal, eh. Kailangan may pari magsasabi nun, "Okey, puwede ka na magsubo, mangako ka sa'kin." Sabi ni Father Bob yun, eh, noon, eh, yung mga nagsasamang civil or live-in with the dispensation of the priest na may kasunduan kayo, huwag kayong magtatalik, puwede pala yun, sabi ni Father Bob. So, yun po yung puwede na kasi kasalukuyan wala pa siyang dispensation ng pari na pinayagang mag-communion, eh. Hangga't nagco-communion yan, sacrilege yun. Oh, Oo. yun po yung delikado. Ngayon sino mag-a-advice, kayo, puwede kayo kung ka-vibes niyo si nanay or yung ano niya, yung pong advice namin masabi niyo. At least ma-save man lang natin kahit si nanay dahil siyempre hindi pa niya alam ang mga ganyan. So at least mabigyan niyo siya, ma-inform niyo siya. Kung may paring magsasabi nun, at least may chance po tayo na makapagsubo siya ng communion tuloy-tuloy. Sis Actually, Miao. pati yung mga ibang anak din po hindi rin kasal sa ano, eh, kasi may mga unang asawa din, eh. Mm. Kaya Common na yan, yung maraming ganyan. opo, Eh, ikaw na yun. lang po, yung kung sino puwedeng paniwalaan niya, yun na lang. And then kung 'pag talagang mahirap, ayaw, let's keep praying for them na lang po.